Mahigpit na niyakap niya si Bollet na matapos na ang kasal nito at ni Antonio. Congratulations, my friend, Anya. Nagbalik sa isipan niya kung paano sumamba ang loob niya kay Bollet nang malaban niyang nililigawan ito ni Dennis. Iniisip niyang inagawan siya nito ng pag-ibig at nabulag siya sa katwiran. I'm sorry for everything. Bulong pa niya rito. Tumigil ka nga, wala na yon. Tapos na, at matagal ko nang kinalimutan. Nalulungkot pa rin ako, Bollet. Naalaala ko pa rin si Dennis. Babalik naman siguro ko agad yon. Huwag kang mag-alaala. Pagbabalik niya, ako ang magtutuloy sa inyo. Napalakas ang kanyang iyak. Nakonsensya siyang lalo sa mga sinabi ni Bollet. Imagine, inaway-away pa niya ito noon, tapos willing pa pala maging tulay ito sa kanila ni Dennis. Pinagtitingin na tayo ng mga tao, Gaga. Tigilan mo na yung kakaiyak mo. Baka isipin nilang tomboy ka at ako ang iniiyakan mo, bulong ni Bollet sa kanya. Napahagik-gik silang dalawa. Nang lumingon siya, nakita niya. Nakatingin na nga sa kanila ang karamihan ng mga tao. Baka isipin nga ng mga ito na isa siyang T-Bird. Pards, congrats rin sa'yo. Si Antonio naman ang kanyang kinamayan. Ang laki talaga na ipinagbago ng dating si Tonet. Lalaking-lalaki na talaga ito at napakagwapo pa. Hindi niya masisisi si Bollet kung bakit napaibig ng husto sa lalaking ito. Kabilang rin sa mga abay sina Mika at Pia na tuwang-tuwa rin sa pagkakatuluyan niya na Antonio at Bollet. Isa sa mga bisitang bumati sa mga bagong kasal ay si Mrs. Salvacion Lorenzo, ina ni Dennis. Ipinababati ka ni Dennis sa akin, Bollet, at pinasasabi rin niya sa'yo, Antonio, napakamahalin mo raw si Bollet. Kumusta na ho ba si Dennis? Tanong ni Antonio. Nandun sa Australia, magpapagaling raw muna siya ng sakit sa puso. Kailan ho ba ang balik niya? Hindi niya nakatiis sa tanong. Naku, baka matatagalan pa Len. Gusto raw niya makalimutan ng husto si Bollet. Para kang wika na matandang babae. Ikumusta na lamang ho ninyo ako sa kanya, Mrs. Hindi mapigilan ang damdamin niyang bilin. Hayaan mo, Len. Makakarating ang pangungumusta mo sa kanya. May lungkot na humaplos sa kanyang puso. Kung nalalaman lang ni Dennis na hindi lang ito ang nasasaktan, siya man ay nasaktan ng labis, lalo pa nga. At nagawa pa nitong lumayo. Kung naririto lang si Dennis, baka binarkada niya ito ng husto. Kahit siya pa ang langit dumalo sa bahay nito para lang maaliw ang binata sa kasawi ang sinapit kay Bollet. Paano yan, Len? Mag-isa ka muna magbabantay sa tindahan natin? Papunta pa naman kaming Batangas si Bollet. Wala kaming pang Hong Kong kaya doon na lang muna kami mag-honeymoon sa private resort ang isa sa mga kaibigan ng pinsan ko sa Maynila. Wika ni Antonio. Okay lang. Magsasama na lamang muna ako ng mga kapatid ko para may katulong ako sa pagtitinda. Habang wala sina Antonio at Bollet, pwede kitang samahan doon sa pagtitinda. Presenta naman ni Mika, bago binalingan ng katabing si Ronald. Payag ka naman, hindi ba sweetheart? Walang problema sa akin. Tugon naman ito. Kaya naman pala, at wala na tayong problema. Pwede na siguro kami magpaalam sa inyong lahat. Masyadong mahaba pang lalakbayin namin itong misis ko, si Antonio ulit. Kagulat-gulat na pati ang boses nito ay lalaking-lalaki na rin. Sige, ingat kayo ha. Huwag mong pababayaan si Bollet, Tonet. Tonet ka na naman dyan. Si Tani Bollet sa kanya. Oo nga, kung kailan naman ayaw na ni Antonio na matawag na Tonet, isa ka pa ako nagkakamali. Mag-practice ka ng tawagin akong Antonio para sa pagbabalik ko ay hindi ka na magkakamali. Sure, Pards. Uwianin niyo ako ng balisong ha? At aanhin mo. Pampikot. Biro niya. Lingid sa lahat. Pang-ibabaw lamang ang kasiyahan niya ng mga oras na iyon. Na nag-iisa na siya. Uli niyang naisip ang naging kasawian kay Dennis. Bakit kasi? Hindi man lang napuna ni Dennis na mahal niya ito. Walang patid na naman ang naging pag-iyak niya. Nakadama siya ng lungkot na magbukas ang tindahan ng araw na iyon. Nakakalungkot isipin na siya lamang tatao sa tindahan ngayong araw na iyon. Gayong dati, ay apat sila magkakasama rito. Para tuloy siyang naninibago.
Namimiss niya ang pagigiraan niya na Bolet at Tonet na ngayon ay naging Antonio na. Talagang walang imposible sa Panginoon. Akalain mo, maging isang tunay na lalaki nga si Tonet. Pero nakakalungkot ring isipin na muntik na masira ang kanilang pagkakaibigan ni na Bolet dahil sa kanya. Pinagsilosan niya ito ng ligawan ni Dennis. Kung tutuusin, ay wala namang kasalanan ng kanyang kaibigan. Kaya lang, ay sobrang panibugo ang kanyang naramdaman nang ito ang ligawan ni Dennis. Sa halip na siya, ging siya ang unang nakakilala ng binata. Mas lalong nakakalungkot na isipin na matapos mabasta ni Bolet si Dennis, ay baliwala pa rin siya sa lalaking iyon. Lumipad ito ng Australia para makalimot. Napakapalad naman ni Bolet na nagkaroon ng 2 admirers. Sana nga isinaalag niya si Bolet at marahil si Dennis ang pipili niya kesa kay Antonio. Ang kaso nga ay hindi siya si Bolet. Kung naging si Bolet siya, baka sila ni Dennis ang ikinasal. Naisip niya, ganito pala ang umibig. Kahit na masakit, hindi basta-basta mawawala ang damdamin para sa lalaking iniibig. Kahit walang katugan ng pag-ibig na iyon, patuloy pa rin ang puso niya na umiibig sa lalaki. Kasalukuyan siyang dinadagsa ng mga mamimili nang dumating si Mika na personal na inihatid ni Ronald. Anong oras na kita susundin, sweetheart? Tanong nito. Mga 7 na ng gabi. Dito na ako magla-lunch para may kasabay si Len. Sige, bye. Ani Ronald. Sabay halik sa pisngin ni Mika. Nakakainggit ang mga kaibigan niya. May tagahalik na sa pisngi. May nagpapaalam na sa mga ito. Samantalang siya, nihalik ni Judas ay wala pang natitikman. Alam mo, Len, nakakatuwa. Ang naging kapalaran naming mga married na, and I'm sure, papalarin ka rin sa pag-aasawa. Sana nga, swertehin rin akong katulad din yun ni Pia at ni Bolet. Pero bilib talaga ako kina Tonet at Bolet. Akalain mo, sila pala magkakatuluyan. Na-provoke lang ang pagkalalaki ni Antonio pag idiin niya. Mula nang kunin siyang best man ni Ronald ang ikasal kayo, hindi na siya nakabalik sa dati niyang katauhan. Nakahiyaan na. Ano ba siya talaga? Lalaki siyan talaga, Mika. Acquired lang pala ang pagiging ganyan niya. Nahawa lang ng isang kalaro niya noong elementary. Kaya pala sa lahat ng bading, siya ang hindi nalalaki. Dahil nga, hindi siya tunay na bading. Parang nakasanayan na lamang niyang umasta ng ganoon, pero hindi naman siya namumuhay bilang isa sa kanila. Alam mo, Len, masarap ang may asawa. Napakasarap ng feeling. Talaga? Oo, kasi ang sarap isipin yung may nag-aalala sa'yo sa bawat minuto ng buhay mo. Hindi ka lang kumain sa oras. Nag-aalala na baka magkasakit ka. Hindi ka lang makatulog sa gabi. Dinadamayan ka na. Naiinggit naman ako sa inyo. Kaya lang, kailan kaya ako magkagaya sa inyo? Walang makakasagot niyan, kundi ang nasa itaas. Wala naman nakakaalam kung sino ang itinakda sa atin Kusa na lang darating. Hindi pwedeng pilitin Halimbawa, ginusto ko ang isang lalaki na siya na. Hindi pwede, no? Hindi talaga pwede. Unless na itinakda talaga para sa ang lalaking pinapangarap mong makaisang palad. Sana kayo nagugustuhan ko? Ay siya na tinakda sa akin ng Diyos. Bakit? Meron na ba? Meron na, kaya lang malabo. Bakit malabo? Basta. Sino ba yan? Hindi mo kilala. Okay. Kung hindi mo feel sabihin sa akin kung sino yan ay okay lang. Pero ipag-pray mo. May mga bagay na gusto natin ang nakukuha sa dasal. Basta, ayos ang ating motibo. Napatingin siya ng seryoso kay Mika. Siguro nga yan ang gagawin ko. Makalipas ang 2 buwang pag-honeymoon, nagbalik na ng Baguio sina Bolet at Antonio. May pasulubong ang balisong na 29 ang dalawa sa kanya. Mahirap na. Baka magtampo ka ulit sa akin Wika ni Bolet. Nakurot niya ang kaibigan. Hindi naman nangyayari yun, no? Masaya sila nagkikwentuhan ni Bolet habang si Antonio naman ang punong abala sa pagtitinda. Natutuwa siyang isipin na napakabait ng husband nito kay Bolet dahil hindi sila inabala nito sa pag-uusap. Siyempre, ladies talk ang topic nila. About sa nagdaang honeymoon ng dalawa. Kapag napapahagikik sila, ay napapalingon sa kanila si Antonio. Bolet,
Baka akong pinag-uusapan ninyo ha? Malambing nitong wika sa asawa. Hindi ikaw mahal, ako. At napatawa naman silang ulit. Nagbalik sa balisong ang kanilang usapan. Kaya yang si Dennis, kapag nagbalik na ng Pilipinas, siya ang unang mong gamitan niyan. Biro nito. Sinabi mo pa, Bolet, ang problema ay kung kailan babalik. Malay mo. E paano kung sa pagbabalik niya, may kasama ng asawa at anak? Patay. Wa-epek na si Balisong. Itapon mo na lang. Nagtawa na naman silang dalawa. Pero naglalaro ang isang takot sa kanyang isipan. Paano nga? Kung ganun nga ang mangyari. 2 years later. Happy birthday, Abby! Happy birthday! Happy birthday, Abby! Malakas nilang bati patungkol sa first birthday ng first baby ni na Antonio at Bolet. Blow the candles, Abby! Sigaw ni Bolet. Karga niya si Abby. Pero sa halip na mag-blow, ay umiyak ito. Natakot sa kandila. Buti pa, si Ninang Len na lang ang mag-blow. Wika ni Antonio. Larawan ng sa maligayang ama at asawa ito. Bisita rin sa okasyon ang 1.5 years old na baby na Mika at Ronald. Sayang, at kasalukuyang nasa US trip naman. Sina Pia at Jack, kung kaya hindi nila kapiling ito, at ang 2 years old nitong anak na si Jackie. Sa bahay nga ni na Pia ay dinawas ang birthday ni Abby. Pagmula na magtungo ang pamilya nito sa Amerika, ay sina Antonio at Bolet na ang pinatao na mag-asawa sa bahay nito. Nagsisimula na rin ang kainan nang huminto ang kotse ni Mrs. Lorenzo sa tapat ng bahay na Antonio at Bolet. Ayan na si Mrs. Lorenzo. Narinig ang wika ni Bolet na nagpabalik sa kanyang atensyon sa kasalukuyan. Humahango sa pumasok si Mrs. Lorenzo sa gate, pero larawan ng pagmamadali. Naku Bolet, Antonio, hindi ako pwedeng magtagal. Paluwas kami na Manila ngayon din. Pagbabalita nito. Bakit po? Tanong ni Antonio. Si Dennis, biglang-biglang tumawag, nagpapasundo, dahil parating na siya bukas galing sa Australia. Ho? Gulat na gulat niyang react. Kumakabog ang kanyang dibdib na napatingin siya kina Bolet. Bakit ito biglaan yata? Si Bolet. Ewan ko ba sa batang iyon? Gusto raw akong sorpresahin. Isipin mo ba naman kagabi lang ay tumawag ng pasakay na sila ng eroplano? Kaya hindi talaga kami pwede magtagal. Sila? Ulit niya sa isipan. May kasama si Dennis sa kanyang pagbabalik? Eh sige po, pakisabi na lang po kay Dennis na welcome, wika na Antonio. Makakarating, mali ninyo, baka dalawin pa kayo noon dito. Sa naririnig na usapan ay siya pinaka-apektado. At nung babalik na pala ang tanging lalaking idinambanan niya sa kanyang puso. Hindi niya malaman kung anong iisipin at mararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero ang hindi maikakaila, tila serkero sumisirko ang kanyang puso. Para na itong kabayong mola na panay ang sipa at tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ganito pa rin ba ang epekto sa akin ni Dennis after 2 years? Hoy, natulala ka na diyan, si Connie Bolet. Nabigla ako, sobra. Talaga? In love ka pa rin sa kanya? Oo, Bolet, walang nagbago. Excited pa rin ako makita siya. E paano kung hindi na siya binata? Ayaw kong isipin iyan, Bolet. Baka maiyak ako. Huwag ka masyadong umasa. Baka masaktan ka lang lalo. Sa totoo lang, hinahaplos na nga siya ng takot. Sa pagkakwento ni Mrs. Lorenzo, hindi nag-iisa si Dennis sa pagbabalik nito. Sino kaya ang kanyang kasama? Naguguluhan niyang tanong. Mag-iisang linggo na ang nakakaraan. Magmula nang mapabilitang darating na si Dennis. Magmula noon, ay hindi pa nagpapakita sa kanila si Mrs. Lorenzo. Hindi pa ba sumisipot si Mrs. Lorenzo ano? Wala sa loob niyang tanong kay Bolet. Baka busy. Hindi ba tumating ang anak niya si Dennis? Alam mo naman mga balikbayan, pagtungtong ng Pilipinas ang gusto ay makapagpahinga at magdalo ang mga kamag-anak. Oo nga, baka nagdadalaw pa sa mga kamag-anak. Bakit ba naiinip ka? Gusto mo na siyang makita ano? Ipokrita ako kapag sinabi kong hindi. Ano na nga kanyang itsura niya ngayon? Baka naman umalembong ka pa kay Dennis kapag nakita mo. Sabad na Antonio. Nagselos naman kaagad ito. Kung ginusto ko siya, hindi na sana ako nagpakasal sa'yo. Kayo lang po ang mahal ko no? Wala nang iba. Paano kung may kataroon ng kwintas at hikaw ang ibibigay niyang singsing sa'yo?
at puro diamonds ang nakadekorasyon. Baka bumigay ka. Ang sama mo, Antonio. Anong palagay mo sa akin? Mukhang alahas? Napikon si Bolette. Uy, nagalit ang Ale. Nagbibiro lang naman ako eh. Niyapos si Antonio si Bolette si Baywang. Alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. At pinupog nito ang halikang asawa. Nangiinggit pa kayo. Pag-asawa ka na rin kasi, Len. Huwag mo nang hintayin si Dennis. Ang dami naman dyan. Si Piolo. Hindi mo kasi sagutin. Apelido pa lang noon. Hindi napapasa sa akin eh. Piolo Pondido. Ang sama ng tunog ng pangalan. Papayag ba kayo maging Len Pondido ang pangalan ko? Have mercy naman, no? Puro mercy na nga kami sa'yo. Kaya pinagkutulakan ka na namin mag-asawa. Huwag kayong mainip. Darating tayo dyan. Hus, si Dennis pa rin ang ino-obsessed mo ano? Correct ka dyan, Bolette. Makahulog ang wika niya. Kinahapunan, nasurpresa silang lahat nang dumating ang driver ni Mrs. Lorenzo at may dala-dalang invitation para sa welcome party ni Dennis. Nagtitibok na naman ng walang tigil ang kanyang puso. Ano, pupunta ba tayo o hindi? Tanong ni Bolette sa kanya. Pumunta tayo, Bolette. Payag ka ba, mahal? Baling nito kay Antonio. Bakit ang hindi? Naging kaibigan na rin naman natin si Dennis. Tensyonada siya ng araw na iyon para siyang isang debutant na kinakabahan sa pagharap sa madla. Makalipas ang 2 taon, makakaharap na niyang muli ang lalaki nagpatibok ng kanyang puso. Lihim niyang asam na sana sa pagkakataong ito ay mapansin na siya ni Dennis. Kasama niya sina Antonio at Bolette. Sport naman si Antonio na dumalo lalo pa. Wala naman naging lamat ang kanilang maikling pagsasama. Lalo namang walang kakabakaba si Bolette. Kahit na nga ito ang dahilan kung bakit lumayo si Dennis at nag-migrate ng 2 taon sa Australia. Katwiran nito, naging matapat siya kay Dennis kung kaya wala itong dapat ay kahiya. Makaharap man ang dating maliligaw. Isa pa, kasama nito ang buong pamilya. Pati si Abby bit-bit na mag-asawa. Tanging siya ang gulong-gulo. Tanging siya ang hindi mapakali. At very concerned sa kanyang looks at damit na isusuot. Puno ng tawa ang bulwagan na ni Mrs. Lorenzo nang sila ay dumating. Kinakabahan siya ng batuloy na sila ni Mrs. Lorenzo. Kaagad na naghanap ang kanyang mga mata upang masilayin na si Dennis. Subalit hindi pa niya ito makita. Maya-maya may bumaba, buhat sa hagdan. Napakong lahat ng mga mata roon na makilala si Dennis. Makisig na makisig pa rin ito sa kanyang paningin. Tingin nga niya ay lalo pa itong gumwapo. Kaya lang napalis ang kanyang mga ngiti na makita. Nakasama nito sa pagbaba ng hagdan ang isang mistisahing babae na naka-abrosyete sa braso nito. Sinalubong ng mga kakilala si Dennis. Gusto niya makigulo sa mga nagsisilapit rito at yakapin ito na mahigpit. Pero para siyang itinulos sa kinatatayuan, sanhin ang samot-saring damdamin. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya sa pagmamasid kina Dennis at sa kasama nitong babae. Hanggang sa mapako ang mga mata nito, saka naroroonan nila ni Bolette at wari ay nakilala ito. Maluwang ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito na makita si Bolette at Antonio. Kasama ang babae ay lumapit ito, saka naroroonan nila. I'm glad to see you again, Bolette. Kumusta? Yan na ba ang anak ninyo ni Antonio? Usisa nito patungkol kay Abby na karga ni Bolette. Oo, Dennis. Ikaw kumusta? Here, nakakita ng kapalit mo. Prangkang wika nito at iniharap sa kanila ang babae. This is Vanji. Vanji, mga kaibigan ko. Si Antonio at ang asawa niyang si Bolette. Wari hindi malamang siya napuna ni Dennis, gayong nasa likuran lang siya ni Bolette. Si Len, kasama namin siya Dennis. Tawag pansin ni Bolette. No lang siya napansin ni Dennis. Napatingin ito sa kanya bago napangiti ng maluwang. Ikaw na ba yan, Len? Ang laki na pinagbago mo ah. Gumanda ka yata. Ngiti lang ang kanyang naisagot. Paano ba siya makakapagsalita gayong tila tinatambol ang kanyang dibdib sa matinding kaba? Ngayong makaharap niya ulit si Dennis. After 2 years, ang lalaking itinatangi at walang nabago sa kanyang nararamdaman para dito. Pakiramdam nga niya ay nadagdagan pa ang pag-ibig na iniuukol niya para rito noon. Lamang, mukhang wala pa rin siyang pagkakataon na mapansin ito. Siya nga pala, Len. Meet my girlfriend, si Vanji. Hi! Nakaangat ang kilay na wika ni Vanji.
Matapos iyon, ay parang nanunuring pinasadahan si nito ng tingin mula paa hanggang ulo. Sandali lang ha, enjoy your meals at haharapin pa namin ng ibang mga bisita. Pagkuway paalam ni Dennis. Sinundan niya ng tingin si Dennis kahit na saan ito magpunta. Talagang feel na feel pa rin niya ang malaking pag-ibig niya para sa lalaki. Kaya lang, habang nakikita niya si Vanjie ay naisip niyang nakatakda na naman ba siya masaktang muli. Sinukos siya ni Violet. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Porgs. Girlfriend pa lang, hindi pa asawa. Malaki pa ang pag-asa mo. Bulong nito sa kanya. Oo nga, pagbibigay lakas loob niya sa sarili. Nakauwi na ang karamihan mga bisita. Nang lapitan sila ulit ni Dennis at nakaiupo sa kanilang table. Natuwa sila hindi nito kasama si Vanjie. Walang kakurap-kurap ang pagkakatingin niya sa mukha nito. Talagang napakakisid pa rin ito. I'm happy to be back again sa lupang sinilangan ko at makita ko kayong muli. Masaya rin kaming makita kang muli. For keeps ka ba narito? Tanong ni Antonio. Oo pare. Gusto kong ayusin ang buhay ko and settle her for good. Taga-Australia rin ba si Vanjie? No. Naging kapenpal ko siya habang naroroon ako. Naging magnobyo kami sa panulat at sinalubong niya ako sa airport. So, plano mo na rin ba mag-asawa? Pinag-iisipan ko pa. Marami pa akong aayusin. Unang-una na, ang pagbabalik ko sa pagtuturo sa University of Baguio. Walang kakibu-kibu si Len. Kumusta ka na? May asawa ka na rin ba? Wala pa. Bakit? Ibig mong sabihin, napag-iwanan ka na nitong mga kaibigan mo? Nako Dennis, na-in love na yan, kaya lang, na-in despair. Sa body Violet. Napaangat siya sa upuan. Baka mapalaot si Violet at baka babanggit kung kanino siya na-in despair. Prangka kasi ang kaibigan niyang ito. Walang tinatago sa nararamdaman. Really? Saan matatagpuan ang lalaking iyon, Len? Samahan mo ako at bubugbugin ko na lang. Biro nito. Hindi mo kayang bugbugin, Dennis. Maniwala ka. Bakit naman? Malaking tao ba at kayang-kaya ako? Wala kasi siya rito. Nasa ibang bansa rin. Agaw niya ng mapo ng bubuka na naman ang bibig ni Violet. Baka kasi tuloy ang madulas ang bibig ng kanyang kaibigan at maibuko siya ng hindi oras. Ganoon ba? Nakangiting react nito habang nakatingin sa kanya. Pero in fairness, gumanda ka talaga, Len. Talaga naman maganda yan eh. At tatanga lang ang mga lalaking hindi nakapansin sa kanya para ligawan. Saad ni Violet. Sayang, may girlfriend ako. Pwede namang palitan ng girlfriend. Si Violet ulit. Violet, tawag pansin niya. Natutop ni Violet ang bibig. Ay sorry Dennis, naging matabil na naman ako. Okay lang, yan nga nagustuhan ko sa iyo noon eh. Masyado kang prangka. Walang keme sa nararamdaman. Totoo ka Dennis, alam mo ba, ang untold story ng aming love affair. Pinagtapatan ako ng babaeng iyan noong mga panahon. Nagkakaroon ako ng battle kung itutuloy ko pa ba ang pagiging bakla ko o tuloy na ako magpapakalalaki. At alam mo ba ang bilin sa akin? Huwag na huwag ko ikakalat kahit kanino. Talaga? Baligtad ha? Siya pa ang nagtapat. Tawanan sila ng malakas. Kaya nga tinuturuan ko itong si Len. Sabi ko nga, kung may nararamdaman para sa isang lalaki, ipagtapat niya. Kasi maaaring hindi siya pansin ng lalaki sa una. Pero kapag napagtapatan na niya, biglang mapupuna na siya ng guy. Wika ni Violet. Exactly. Ganun nga nangyari sa akin, Dennis. Talagang inobserbahan ko mabuti si Violet at doon ko lang napuna na marami pala siyang magagandang mga katangian. At ang ligawan na siya, nagselos na ako. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam. Ganoon pala yun? Amazed na wika ni Dennis. Sa malsitude na nakabawi nito sa pagiging broken-hearted. Take it from them, Len, malay mo. Maging effective rin sa'yo ang ginawa ni Violet. Baling nito sa kanya. Ngamitin siya kay Dennis. Iniisip ko na rin yan, Dennis. Hayaan mo, one of these days. Pagkatapatan ko ng pag-ibig ang lalaking nagugustuhan ko. Seryoso niyang wika. Ako na lang kaya pagtapatan mo. Gusto ko ma-experience kung ano ang feelings. Wika pa nito. Mangyayari rin yan. Wait ka lang. Pagbibiro niya. Nagkatinginan sila ni Violet.
Kinindatan siya nito. Kahit na gusto niya malungkot sa katotohanan na may girlfriend na si Dennis, para nabuhayan siya ng loob sa narinig na ipinagtapat ni Antonio. Ngayon lang niya narinig buhat rito ang detalye ng nararamdaman nito sa ginawang pagkatapat ni Bolette rito noon. You gave me an idea, Antonio. Bakit nga ba hindi? Gagawa ako ng paraan para magkalapit tayo at saka ko gagawin ang ginawa ni Bolette. Dumating sa kanilang tindahan si Dennis ng araw na iyon kasama si Vanjie. Interesado rin si Vanjie sa ukay-ukay at gusto mag-venture doon. Kailangan sa negosyong ito ay matyaga ka at hindi ka class sa Vanjie kasi karamihan mga customers rito ay yung mga kakunti lang ang pera. Sanay naman ako humarap kahit na kaninong tao. Nakatas ang kilay ng sagot ito. Yung pagkataas-taas ito ng kilay ang hindi niya gusto. Para may tinatagong kamalditahan ng babaeng ito. Ewan ba niya, mabigat ang kanyang dugo sa babae, so una pa lamang nilang pagkikita. At saka ang layo ng personalidad nito kay Bolette. Si Bolette kahit sabihin mong prank at walang keme, hindi naman mukhang bastusin na kagaya nito. Kung maramit naman ang Vanjie na ito, kulang na lang ay maghubad. Nagtataka naman siya kay Dennis kung ano ang nakita sa babae. Ang sabi ng mama mo, may nakita raw siyang for sale na nakapwesto rito noong isang linggo. Balak yata niyang bilhin para magkaroon na rin kami ng sariling pwesto. At willing naman si Vanjie na siya mamamahala. Actually, may bayar na yata ang pwestong iyon pero hindi pa nakakapagbayad. Bakit hindi mo subukang kausapin? At baka kung may pera ka na at magbayad ka na, ay sa ima ibigay. Oo nga ano, sino bang kakausapin? Samahan mo kaya sila Dennis Len? Ha? Bigla siyang nalito. Oo nga, Len. Total, malapit sa iyo may-aring iyon. Okay lang sana kung sila lang ni Dennis. Pero kasama ang girlfriend ito. Parang hindi niya feel. Pero kahiyaan na. Paano pa si tatanggi? Sige, kung gusto ni Dennis. Okay lang sa iyo, Len? Nag-isip pa siya bago sumagot. Naalaala ang kanyang plano ng pakikipagmabutihan rito. Ito na ang pagkakataon niya na simulan ang kanyang plano. Buong tamis siyang ngumiti kay Dennis. Basta't ikaw, Dennis, pwedeng-pwede. Talaga? Ang lakas ko pa rin sa iyo ah. Ako lang naman ang hindi malakas sa iyo eh. Uy, nagsumbatan pa sila. Panunokso ni Bolette. Napansin niya sumimangot si Vanjie. Let's go, Dennis. Baka makalis ang may-ari ng pwestong iyon at hindi natin abutan. Mga 20 minutes drive ang kinaroroonan ng bahay ng taong kanilang pupuntahan. Sa lugod siya napaupo at ito na nasaksihan kung gaano kasweet ang dalawa. Hindi, si Vanjie lang pala ang papasweet kay Dennis. May sula itong sawa na nakapulupot sa lalaki. Bukod sa nakayapos sa baywang nito, ay nakahilig pa sa balikat. Paano pa ba naman makapag-drive ng maayos si Dennis kapag ganito ang katabi? Kiss mo naman ako, paglalambing ng babae. Hindi na nahiya sa kanya. Harap-harapang nilalandi si Dennis. Nakakahiya kay Len, makikita tayo. Narinig yung wika ni Dennis. Bakit ka mahihiya? Magnobyo naman tayo. At nagpaplano na magpakasal. Magpapakasal na kayo? Bigla niyang sabad. Nilingon siya ni Vanjie. Oo, bakit gulat na gulat ka? Bunsol nito. Wala, kasi nabigla ako. Akala ko kasi, wala pa kayong plano magpakasal. Hindi pa namin napapag-usapan ng formal, Len, pero napaplano na. Talaga? Hindi pa kayo nag-uusap? Pananiyak niya. Parang tuwang-tuwa siya sa sinabi ni Dennis. Pero sweetheart, sabi mo this year na tayo papakasal ha? Bakit ba nagmamadali ka? Wala pa namang nangyayari sa atin ah. Napapatawang wika ni Dennis. Natuwa naman siya sa narinig. Ano kaya kung unahan niya si Vanjie? Akitin niya si Dennis. Pumayag siya magpagalaw rito para magkaroon ng dahilan at pikutin ito. Nalaala niya ang balisong na 29 na pinabili niya kina Antonio at Bolette na mag-honeymoon ng mga ito sa Batangas. Ilabas na kaya nito sa tagkuan at gamitin niya kay Dennis. Total, dito naman talaga nito iniuukol. Napapatawa siya sa mga naiisip na kabalbalan. Pero if force comes to force, plano talaga niyang gawin ang lahat para lang mapasa kanya lalaking ito. At bakit nga ba hindi? Kung kailangan niyang gawin at gamitin ang kanyang balisong. Pero sa huli na iyon, kapag naikondisyon na niya ang kanyang sarili at naisip ang mga hakbang na gagawin,
kung paano maaago si Dennis kay Vanji. Kung sa figura at mukha lang naman, malaki ang laban niya sa babaeng ito. Kung makikipagsabayan siya ng pagkapasexy rito, tiyak na may laban na rin siya. Para mo na sa tabi, Dennis. Sa tapat ng blue gate na iyan. Naunang umibi si Dennis at ipinagbukas ang pinto si Vanji. Hindi siya kaagad bumaba. Hinihintay na yung pagbukas rin siya ng pinto ng kotse ni Dennis at saka siya umibis. Hinawakan pa siya nito. Thank you, Dennis. Kumapit siya sa bisig ng binata. Nag-doorbell siya at maya-maya lang, lumabas ang isang may edad na babae. Aba, silan pala. Tuloy iha. Pinapasok sila ng matanda hanggang sa salas. Dinulutan pa ng merienda. Ano bang sadya mo, Len? May gusto pang bumili ng tindahan ninyo, Manang Liza. Nako, may kausap na ako ron eh. Paano ba yan? Manang Liza, hindi ba? Nung isang linggo pa na nga ako ang buyer ninyo na magbabayad pero hanggang ngayon ay hindi pa naman dumarating. Oo nga, pananghingi ng extension. Wala ba naman pong palang kausap ang taong iyan, Manang Liza? Paano kung biglang umatras iyan, samantalang itong kasama ko ay willing na magbayad? Oo nga, ano? Kung ako sa inyo, ibenta na ninyo ang inyong pwesto dito sa mga kasama ko. Nakakasiguro pa kayo. Napapayag niya si Manang Liza. Maraming salamat sa iyo, Len. Malaking utang na loob namin sa iyo na nagkaroon kami ng tindahan rito sa tabi ninyo. Tuwang-tuwang wika ni Dennis habang pauwi na sila galing kina Manang Liza. Nang oras ding iyon ay nag-issue ng cheque si Dennis para kabayaran sa nasabing tindahan. Okay lang iyon, Dennis. Matagal na naming suki ang mami mo. Siyempre, tulungan lang tayo. Bihong matutuwa iyon. At natutuwa rin itong sweetheart ko. Baling nito kay Vanji. Siyempre, may pagkakalibangan na ako kapag nakasala tayo. Hindi isang libangan lang ang pagtitinda, Vanji. Isa itong pangkabuhayan. Kailangan may puso ka rito para umunlad ka. Kung libangan lang ang hangad mo, dapat huwag ka na magtinda. Manood ka na lang ng sine o kaya mamasyal ka. Nilingon siya ni Vanji. Bakit ba? Nakikialam ka sa desisyon namin ng sweetheart ko. Nagpapayo lang si Len, Vanji. Huwag mo siyang awayin. Ayoko kasi ng pakialamera. Ayoko nang nakikialaman ako. Hindi pwede yan kay mama. Tiyak na pakikialaman ka niyan. May hangganan ng pagpayag ko sa pakikialam sa akin. Tumahimik na siya. Ayaw na niyang kausapin ang Vanji na ito. Bukod sa walang modo, walang utak pa pala. Masyado nagdudulong-dulungan. Ngayon wala naman palang malasakit sa negosyo. Kapuna-puna ang pananahimik ni Dennis. Ano ang paglalambing ng lalaki, ay hindi na ito masyado nagre-react. Pabor sa akin, ang ginagawa mong pagpapapangit ang image mo, Vanji. Sasang-ayon sa mga plano ko ang lahat. Kapag naging bad trip ka na kay Mrs. Lorenzo, at sisiguraduhin kong mababad trip talaga siya sa'yo. Aba, kawawa naman pala si Dennis, kung ang Vanji na mapapangasawa. Sobrang sipag na mag-ina sa pagtatrabaho. Pagkatapos, ay libangan lang para sa kanya ito. React ni Paulette ang ikwento niya rito ang mga sinabi ni Vanji. Hindi nga siya nakakatuwa eh. Kung makapulupot kay Dennis, parang gustong gulunin ng buhay. Ay nako, isumbong mo yan ay Mrs. Lorenzo. Ano siya siniswerte? Magbubuhay rin na lang siya kapag napangasawa siya ni Dennis. Actually, decided nga akong ipaglaban ng pag-ibig ko kay Dennis Paulette. At gusto ko magsimula sa basic. Dapat lang, gumaya ka sa akin. Huwag ka mahiyang express ang talagang nararamdaman mo. Yan nga ang talagang plano ko. At isa pang bala ko, demolition job dyan kay Vanji. Kung maganda lang impression ko dyan, okay lang sana eh. Pero sa tingin ko, hindi siya mapapagkatiwalaan. Parang di sila bagay ni Dennis. Tama ka. Alam mo kung kanino siya bagay? Sa akin, kanino pa? Maagap niya yung sagot. Nag-appear sign sila ni Paulette. May utang na loob sa kanya si Dennis. Isang magandang simula iyon para sa kanyang plano. Bahala na. Do or die na siya na ipaglaban ng pag-ibig niya kay Dennis. Kaysa naman mawala sa kanya ang lalaki nang walang kalaban-laban. Ang unang hakbang niyang gagawin at katulong si Paulette ay mapalapit na lalo kay Mrs. Lorenzo at magsagawa ng demolition job para kay Vanji. Hayan, mukhang tindahan na po itong pwesto ninyo, ma'am.
Wika nila kay Mrs. Lorenzo. Sila ni Bolet ang tumulong sa pag-aayos nito at sila na rin nagpresenta mag-aayos ng mga paninda. Buti na lang at may 2 angels tayong kilala, Mama. Hindi lang yan ang plano namin utulong sa inyo, Ma'am. Napagkasunduan namin ni Bolet at direkta na kayo sa aming supplier para lalong lumaki ang kita ninyo. Ano? At paano kayo? Liliit ang inyong kita. Okay lang po yun, Ma'am. Malakas naman kami sa retail at hindi kami maapektuhan kung mawala man kayo sa amin. Saludo na ako sa inyo, sa bait ninyong 2. Tiyak na matutuwa nito si Dennis. Pero may dapat kayong malaman, Ma'am. Wika ni Bolet. Ano yun, Bolet? Si Len po ang lahat may pakana niyan. Gusto po niya ma-please kayo at si Dennis. Talaga? Naku, maraming salamat, Len. Makakarating kay Dennis ang lahat ng ito. Maagang maaga kinabukasan ay dumaan si Dennis ang tindahan nila at nagdala ng isang basket ng prutas at ibinigay sa kanilang 2 ni Bolet. Thank you very much sa inyong 2. I think I owe you a blowout. Pwede ba kayo mamaya? Dinner tayo sa labas. Kasama si Vanji. Tanong niya. No, tayo lang 3. For all time's sake. Sige, payag ako. Si Bolet. Pero, kinurot siya ni Bolet. Oo na, Dennis. Anong oras mo kami dadaanan? Mga 7 in the evening. Bakit ka nakipag-commit roon? Si Tanya kay Bolet na makaalis si Dennis. Ano masama roon? Nakikaayon mga iyon sa plano natin. Gaga ka ba? Buti kong pumayag si Antonio. Gusto mo bang mag-away kayo? Hindi ka nag-iisip. Alam mo naman, dati mo siyang suitor. Tapos, sasama ka mag-dinner. At sino naman na may sabi sa'yo na sasama ko sa inyo, no? Ang ibig mong sabihin, oo, no. Magkakataon mo nang masolo si Dennis. My goodness, hindi ko naisip yun Tuwang-tuwa na yung sabi. Bigla niyang nayakap si Bolet sa tindi ng tuwa. Ang bait-bait talaga ng kaibigan ko. Ang galing-galing pa. Nang bola ka pa dyan. Hindi ako makakasama, Dennis. Masama kasi ang pakiramdam ni Antonio Wala mag-aalaga kay Abby. Dahilan ni Bolet nang sunduin sila ni Dennis ng gabing iyon. Paano yan? Si Len, willing naman siyang sumama sa'yo mag-isa para hindi naman masayang ang pagod mo. Okay lang ba sa Len? Tayong 2 lang. Walang problema. Sige, shoot. Paano, Bolet? Aalis na kami ni Len. Ingatan mo ang kaibigan ko, ha? Tanga rin niyang kagaya ko. Kung kaharap lang niya si Bolet ay pupugi niya ito ng halik sa tindi ng tuwang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Imagine, kasama niya ngayon si Dennis. Solo lamang sila nakakain sa restaurant na iyon na pinagdalhan sa kanya. Ang tagal ko na rin hindi nakapunta rito sa restaurant na to. Dito kami unang nag-date ni Bolet noon. Talaga? Na-miss ko masarap na steak dito. Ano nga palang gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya nang lapitan na sila ng isang waiter. Bahala ka na. Yung masarap sa'yo, yun na rin ang sakin. Nagbigay ng order si Dennis sa waiter at ang makaalis iyon ay ngumiti ito sa kanya. Maraming salamat nga pala sa'yo sa suportang ibinigay ninyo kay Mama. Tuwang-tuwa siya sa pagtulong ninyo na ginawa. Wala yun. Kumusta ka na? Ano bang kinukumusta mo sa akin? Love life mo? Talaga bang wala ka pang nobyo? Umiling siya. Ang tatanga naman ng mga lalaki dito. Oo nga, sakay niya. At isa ka na roon. Reaksyon niya sa isipan. Hayaan mo. Marami akong mga kasamang professor na hanggang ngayon ay mga bachelors pa. Ipipili kita ng the best at irereto ko sa'yo. Hoy, hindi pa naman ako desperado, no? Hindi naman sa ganun Nangihinayang lang ako na hindi napapansin ng mga lalaki ang isang katulad mo. Bakit ikaw, Dennis? Napansin mo ba ako? Oo naman. Nakangiting wika nito. Gumanda ka talaga ngayon. Honest. Pilit na napangiti siya. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Si Vanji, buti pumayag siyang hindi kasama sa lakad mong ito. Hindi ko sinabi ang totoo. Tiyak na magagalit iyon at hindi ako papayagan. Love mo ba siyang talaga? Siguro, kasi nang makita ko siya, may naramdaman naman akong tibok sa puso ko. Paano kung may magtapat sa'yo? Kagaya ng ginawa ni Bolet kay Antonio. Sino naman ang magtatapat sa akin? Halimbawa ako.
At ano naman ipagtatapat mo sa akin? Ano? Ano? Ha, wala. Ano bang nasabi ko? Mukhang malayo ang lipad ng isipan mo. Mukhang wala rito at nasa malayo. Tama ka. Lumilipad ang isip ko. Pero hindi sa malayo. Sa malapit lang. Akala ko nag-abroad na. Dati. Pero bumalik na. Kumunot ang noo ni Dennis. Sindating ng kanilang order ng pagkain at naiba ang kanilang topic. Gaga ka talaga. Pagkakataon mo na. Nagkatubili ka pa. Sana ay nagtapat ka na. Natakot akong bigla, Bolet. Paano kung bigla akong iwanan at talikuran matapos ko magtapat? Paano mong malalaman kung hindi mo pa susubukan? Kung ako sa'yo, sabihin mo na hanggang maaga pa ang nararamdaman mo para makapag-isip-isip na siya kung dapat ba niyang tuluyan si Vanjie o ibaling sa'yo ang paningin. Parang ganun kadali, ano? May inauguration ng ukay-ukay, store na Dennis at syempre pa, isa sila sa mga imbitado. Sa pambubuyo ni Bolet, nagpabongga siya ng ayos. Inayusan pa siya nito na tila siya dadalo sa isang social gathering. Gayong ukay-ukay opening lang naman ang dadaluhan nila. Kung todo de make-up pa siya at semi-formal na bestida, isunod pa niya kanyang pinakamagandang damit. Siyempre, kilala na siya ng karamihan na tendera ng ukay-ukay sa Session Road at tumawag siya ng atensyon. Mukhang dadalo ka ng party Sita ng isang kapwa ng kitinda sa Session Road. Diyan lang sa bagong bubuksang ukay-ukay store, yung pag-aari ni Mrs. Lorenzo. Doon lang? Ganyan ka pa kaganda? Siyempre, iba tayo Dinadaan niya sa biro ang lahat, pero gusto na niyang kilabutan. Pahamak ang Bolet na ito. Baka pati si Dennis ay masita siya sa kanyang hitsura. Ganap na 3:00 ang hapon ang opening. Bongga na naman iyon dahil may libreng pagkain si Miss Lorenzo sa bawat customer na bibili ng items. Sa loob ng tindahan, may mesa na masasarap na pagkain para sa mga bisita. Pinauna na siya ni Bolet doon dahil may naasikaso pa itong mga namimili sa sarili nilang tindahan. Naroroon na rin si Vanjie. Aba, at nakaporma rin ang bruha. Buti na lang pala at nagbihis siya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagkompetensya sa babaeng iyon